O mga kaibigan, samahan niyo kami sa Mumunting Kutita! Halina kayong lahat at kami samahan sa Munting Kutita, pang mundo ng kaalaman. Marami kaming kwento na ikukwento sa inyo, maraming kaibigan ang makikilala nyo. Mumunting Kutita, Mumunting Kutita, halina kami samahan sa Mumunting Kutita. Mumunting Kutita, Mumunting Kutita, halina kami samahan sa Mumunting Kutita. Hello mga friends! Kumusta na naman po kayo lahat dyan? Oh, kamusta naman po ang inyong pag-aaral? Ano, miss nyo na naman ba ang mahabang bakasyon? Wag muna mga friends, focus muna tayo sa inyong pag-aaral para naman mataas ang makuha niyong grades, okay? At syempre, para laging matuwa sa inyo si nanay at tatay. At para na rin laging masarap ang baon nyo, di ba? Teka lang, team. Bago natin umpisan ang ating pinakamagandang adventure, ay mag-greeting time muna tayo. Oo nga no, namimiss ko rin magbasa ng mga text messages ng mga listeners natin. Okay, sige. Ako na ang mag-start. Hi mga friends, sabi ni Janine, sana ay huwag niyo akong kalimutan i-greet. Hello Janine, happy listening! Hello po sa inyo lahat dyan sa Mumunting Kutita. Sabi niya, ang ganda naman po ng mga kwento nyo. Proud na proud po ako sa inyo. Number 1 po kayo. Ako nga po pala si Aileen Ortega. Oh, anong say nyo? Nakaka-touch naman ang text ni Aileen. Oo nga, Lorraine. Kaya parang gusto ko araw-araw na ang ating program para mas marami pang mabless. Ang next naman na texter natin ay galing kay King. MK, ang ganda ng program nyo. Talagang hanga po ako. God bless and more power. Hello, King. Ang next message po natin ay galing kay Althea. At sabi niya, greet ko nga po sina Marvel at Rachel. Hello! Happy listening po sa inyo lahat dyan. Okay guys, ito pakinggan nyo. Talaga namang hindi lang mga kiddos ang listeners natin. Ito ay galing sa isang nanay. Sabi niya sa text niya, magandang araw po sa inyo. Ako po ay laging nakikinig sa inyong programang Kutitap at kami ng mga anak ko. Dahil ang ganda ng kwento nyo. Ang mga anak ko ay nawiwili at pati na rin ang asawa ko ay nakikinig na rin. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, madaming natututunan ng aking anak. From Nanay Lorena. Wow, grabe na talaga team. Nakaka-bless naman ang text ni Nanay Lorena. Hello po sa inyong lahat dyan. Nanay Lorena, regards din po sa inyong mga anak at sa inyong mahal na asawa. Kaya kayo mga friends, kung gusto nyong bumati, madali lang i-type lang ang MK space your name and greetings and send it to MK number 0920-594-1049. That's 0920-594-1049. Oh, heto pa. Hello po kay Ate Joyce. I love you, ate. From Gretch Aquino. Ang sweet naman ng kapatid mo, Ate Joyce. Happy listening po sa inyo. Hay naku, sayang. Konti lang ang oras natin. Gustong-gusto pa naman naming basahin ang mga text messages nyo mga friends. Pero start na po tayo. Oo nga, Kuya Kevin. Kasi talaga namang super dami. Kaya bago pa maubos ang oras natin, heto na. Umpisahan na natin ang kasiyahan. Ang walang humpay na tawanan. At syempre, ang mga kaalamang kapupulutan ng aral. At ang pinakahuli, ang adventure na punong-puno ng aksyon. At syempre, saan pa ba yan matatagpuan? Dito lang yan sa programang Walang Kapantay. Ang Mumunting Kutita! O ano mga bata, ano pang hinihintay nyo? Join na kayo sa amin, mag-enjoy tayo. Samahan nyo kami sa awiting ito. O come on, join us! Join na kayo mga friends! Samahan nyo kaming abutin ang bawat bata. Gamitin ang radyo upang tayo magkita, upang papurihan ang isang ngalan niya. Kaya sa Mumunting Kutita, join ka na.
Marami kang matututunan at makikilala. Kaya sa mumunting kutita, join ka na. Marami kang matututunan at makikilala. Ang mensaheng hindi nagbabago para sa nagbabagong mundo. Ang mensaheng hindi nagbabago para sa nagbabagong mundo. Transworld Radio. Magtanim ay di biro, maghapon nakaupo, di naman nakatayo, di naman nakaupo. Bakit parang ang saya-saya ata ni Moby Z ngayon? Oo nga, Ate Lorraine. Parang nakapagtataka. At saka pakinggan nyo, kakaiba ang kanyang awitin. Ano ba naman kayo? Kaya ganyan ang awitin ni Moby Z ay dahil malapit na naman ang tagtanim. Hi, team! Parang pinagpipiestahan niyo ata si Moby Z, ah. Kasi naman, Faye, nakakatuwa ang kanyang inaawit. At saka parang napaka-old-fashioned ata ni Moby Z ngayon. Basta ang alam ko ay may connection ang inaawit ni Moby Z sa inyong adventure sa araw na ito. Ha? Paano nangyari yun? Ibig sabihin magtatanim din tayo? Bravo, bravo, Kevin. Tama ang sinabi mo. Tuturuan ko kayong magtanim. Naku patay, magtatanim nga tayo. Ayaw mo nun? Matututo tayo magtanim? Kung magtatanim tayo ng mga flowers, okay lang. Pero kung iba, nako, baka mabilad tayo sa araw. Huwag kang mag-alala, Ale, dahil I'm sure na sa inyong adventure, sa araw na ito ay sigurado akong mag-i-enjoy ka. Oo nga, team. Siguradong matutuwa kayo dahil hindi ordinaryong tao ang makakasama niyo sa pagtatanim. Hindi ordinaryong tao? At sino naman siya, Faye? Oo nga, Faye. Kilala ba namin siya? Sige na, sabihin mo na sa amin, Faye. Ayoko nga, edi hindi na kayo may excite. Secret muna, okay? O, kita ninyo, team. Excited na ako. Andito pa lang kayo. Sa adventure nyo na ito, kakaibang pagtatanim ang gagawin nyo dito dahil hindi matutumbasa ng salapi ang mga bunga ng mga butil na itatanim ninyo. Oh, hayan ka na naman, Moby Z. Diba sabi ko sa'yo, huwag ka munang gumamit ng malalim na pananalita kasi baka hindi ka maintindihan ng mga kids. Ay, oo nga pala, Princess Faye. Sorry po, pero I'm sure pagkatapos ng kanilang adventure, maiintindihan nila ang mga sinasabi ko. Faye, ano ba kasi ang itatanim namin? Lorraine, di ba sabi ko nga secret muna? Ano ka ba? Kulit mo. Team, galingan niyo sa inyong adventure dahil marami kayong matututunan dito. At heto pa, kapag na-accomplish niyo ang mission na to, pagbalik may mission pa kayo. Okay? Grabe, Faye, ha? Ang dami naman yata nating trabaho ngayon. Kuya Kevin, ha? Ayan ka na naman. Reklamo ka ng reklamo. Hindi pa nag-start ang mission natin. Okay, team, mag-ready na kayo dahil heto na ang inyong mission. Moby Z, ihanda mo na ang ating Moby Back Time 22 machine. Okay, eto na. Humanda na kayo, MK Force. Receiving transmission. Moby Back Time 22 machine, transform. Go, 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 MK team. Checklist protocol initiating. Transmat completed. Receiving incoming transmission. Araw, saan nagmula ang iyong liwanag? Ulan, kailan ka simulang pumatag? Langit, gaano kataas ang iyong ulap? Lupa, hanggang saan ang iyong lawak? Halina't alamin natin ang katotohanan. Tayo na tuklasin natin ang kasaysayan. Sa bawat hakbang ay matatagpuan kasagutan ng
sundin. May katanungan, may kasagutan. Ang paglalakbay, may pupuntahan. Halina't alamin natin ang katotohanan. Tayo na tuklasin natin ang kasaysayan. Sa bawat hakbang ay matatagpuan kasagutan ng bawat katanungan. Hello mga friends! Nasubukan niyo na ba mangati ang inyong mga anit o scalp? At kapag kinamot niyo naman ito ay, yak! Ang daming naglalaglagan na parang pinipit kalalaki na balakubak. Yak talaga eh! Uy, Shine, tingnan mo yung kayo. Ang cute-cute. Oo nga, no? Ano kayang pangalan niya? Grabe yung kati talaga ng ulo ko. Sarap kamutin. Uy, Shine, tingnan mo, oh. Nagkakamot yung kaya. Ay, naku, ang dami naman pala niyang balakuba. Ay, nakaka-turn on. Yuck, sis. I don't like him anymore. Goodbye. Ay naku, kaka-turn off pa. Naku mga friends, grabe talaga kapag meron tayong balakubak o dandruff. Ito po ang concern ng isa nating listener. Ang sabi niya, Kelay, itatanong ko lang kung bakit may balakubak ang tao at paano ito mawawala. Ano po ang maaaring igamot dito? Maraming salamat! Hindi po siya nagpakilala mga friends pero I'm sure na hindi lang po siya ang nag-iisang may problema nito. Kaya mga friends, ang mga katanungan po na ito ay sasagutin natin. Kaya makinig po kayong mabuti ha! Ang balakubak po ay isang makating parang flakes na matatagpuan sa ating anit na kadalasang nararanasan ng mga taong nagbibinata at nagdadalaga. Ganito po yan mga friends, ang anit natin ay may mga cells na lumalaki at nagpo-form po sila ng layers sa ating anit. Kaya't nagkakaroon po tayo ng mga dead cells na siyang nagiging balakubak. At heto pa mga friends, kapag nag-produce ng maraming oil ang glands natin na nasa ugat ng mga buhok, naku, hayan, hindi na natin namamalayan, nalalaglag na ang mga balakubak mula sa ating ulo. At ayon sa survey, kadalasan, ang mga lalaki ang nagkakaroon ng oily hair kaysa mga babae. Kaya naman, mas maraming mga lalaki ang nagkakaroon ng mga balakubak kaysa mga kababaihan. Kadalasan po iniisip natin na kaya tayo nagkakaroon ng balakubak dahil dry po ang ating scalp. Pero ang totoo po, ang oily scalp ang talagang dahilan kung bakit nagkakaroon ng balakubak. Pwede rin pong maging sanhi ang sobrang stress. Oh, na-surprise kayo no? Ganito po kasi yon. Kapag tayo po ay medyo depressed o stressed araw-araw, ang secretion po ng ating skin ay tumataas. Kaya nasisira po ang mga microorganisms ng scalp. Maging ang malamig na panahon o sobrang init ay pwede ring maging cause ng pagdami ng dandruff. Grabe no? Dami palang ways para magkaroon tayo ng dandruff. Siyempre, heto na po ang mga pwede natin gawin para maiwasan natin magkaroon ng balakubak. Una, maligo araw-araw. Siyempre with shampoo, di ba? Makakatulong ito para tanggalin ang mga dead skin natin. At laging tandaan, banlawang maigi ang inyong buhok, okay? Pangalawa, iwasan gumamit ng matapang na pabango at matapang na conditioner.
Maaari ito maging sanhi ng pagka-irritate ng ating oil glands at sigurado magiging worse ang inyong balakubak. Pangatlo, iwasan ding imasahe ang inyong anit. O kaya naman, huwag munang maglagay ng mga hair products tulad ng gel, hairsprays, kasi nga pwede nitong i-increase ang oil sa inyong buhok at scalp. At ang panghuli, i-expose niyo po ang inyong buhok sa araw. Huwag po kayong matakot na baka dumami ang inyong balakubak na siyang naging kaisipan natin. Mali po yun! Dahil ang exposure po sa sunlight ay nagpo-produce ng anti-inflammatory effect. Ulitin ko ha, anti-inflammatory effect na siyang nagpapalakas sa ating scalp. Ginagawa nito na less sensitive ang ating anit. Wow! Tignan niyo, Tim! Napakaganda ng bukirin. Grabe. Napaka-presko ng hangin. At tignan nyo, luntian ang lahat ng iyong makikita. Sandali lang, Tim. Ayun no, may mama doon nagtatanim. Baka siyang sinasabi nila Movie C at Faye na magtuturo sa atin kung paano magtanim. Diba sabi ni Faye, hindi siya ordinaryong tao? Oo, bakit mo naman nasabi, Ali? Kasi parang wala namang kakaiba sa kanya. Parang napakasimple lang niyang magbubukid. At nakabalot pa ng damit ang kanyang muka. Hali kayo mga anak, samahan ninyo akong magtanim. Aba Tim, tinawag niya tayong mga anak. Napakaamo naman ng kanyang tinig. Parang kilala ko ang taong ito. Kami po pala ang MK Team. Galing po kami sa future. Kayo po, ano po ang pangalan nyo? Mga bata, dumampot kayo ng butil at ihagis ninyo upang ito'y tumubo at mamunga ng marami. Ha? Bakit hindi niya sinagot ang aking katanungan? Grabe, ang ganda palang magtanim. Enjoy nga, Kuya Kevin. Ganito pala kapag nandito ka sa bukid. Ngayon ko lang na-realize na mahirap pala magtanim dito sa bukid. Parang kilala ko ang taong ito. Parang malapit siya sa puso ko. Talagang mahirap magtanim mga bata. Dahil hindi lahat ng iyong itatanim ay mabubuhay at mamumunga. Mama, sandali lang. Kanina pa po namin kayo kasama, subalit hindi po namin alam ang inyong pangalan. Pero parang kilala ko po kayo. Oo nga po, kami din. Maupo kayo mga anak. Lorraine, nakikita mo ba ang mga butong iyon? Opo, yung mga butong nalaglag sa may daanan. At yun, kinakain sila ng mga ibon. Tama, Lorraine. Hindi na nga sila tutubo. Ikaw, Kevin, nakikita mo ba ang mga butong iyon? Ang mga buto po bang nahulog sa may batuhan ang tinutukoy nyo? Oo, Kevin. Ang mga butong iyon ay mga mamatay dahil walang sapat na lupa sa mga ito at pagsikat ng araw sila'y matutuyo. Ali, nakikita mo ba ang mga butong nasa gawi roon? Yung mga buto po bang nahulog sa mga damuhan ang tinutukoy nyo, Mama? Tama, Ali. Tutubo po ba ang mga yan? Oo, subalit dahil sa mga damo, ang kanilang paglaki ay mahihinto kaya't hindi maglalaon. Sila'y mga mamatay din. At ikaw naman, Eran, ano sa palagay mo ang mangyayari sa mga butong inihagis natin sa magandang lupa? Kapag may sapat na tubig po ito, maaalagaan ng mabuti. Mamumunga po ito ng marami. Tama, at matutuwang magsasaka dahil aanis yan ng marami sa mga halamang ito. Subalit parang napakalalim po ng inyong mga sinasabi, Mama. Ano po ba ang nais ninyong ipaalam sa amin? Napakatalino mo talaga, Lorraine. Narito at makinig kayong mabuti. Ang unang buto na nahulog sa mga daanan ay ito ang ibig sabihin. Makinig kayong lahat. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ay, nako! Ay! Huwag niyo nang pansinin ng taong yan. Walang magandang may dudulot sa atin ang mga sinasabi niya. Talaga, sinabi mo. Nako! Nababaliw na. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Hoy! Ikaw umalis ka na nga dito.
Baka hindi kami makapagpigil, ikaw pang pagtripan namin. Sige mga pare, mag-inuman na lang tayo. Ang bad-bad naman nila, di man lang sila nakinig. Sila ang mga taong hindi nagbago kahit na narinig nila ang salita ng Diyos. Ano naman po ang ibig sabihin ng mga butong nahulog sa may batuhan? Maniwala ka sa akin at ikaw ay maliligtas. Ako? Naniniwala ako kay Jesus. Siya ang aking Panginoon. Uy, tignan niyo si Tonyo. Si Tonyo! Banal na daw siya. Tignan niyo, lagi na siyang nagsisimba at marunong na rin siyang magdasal. Banal! At may dala-dala na rin siyang Biblia. Banal! Bakit naman lagi na lang nila akong tinutukso? Ay, mabuti pa. Samahan ko na lang sila ulit para hindi na nila ako pagtawanan. Grabe naman siya. Tinutukso lang siya ng mga tao. Sumuko na siya kaagad. Tama, Ali. Nakalulungkot niyang isipin na sila ang mga taong kaunting problema lamang ang darating sa kanila ay nawawala na ang interes nila sa Panginoon. Ano naman po ang nangyari sa mga butong nahulog sa may damuhan? Ako naniniwala ako kay Jesus. Pero pasensya na, wala akong time para magsimba. Marami kasi akong ginagawa. Wala akong time para pumunta sa simbahan. Correct ka dyan, partner. Mabuti pa kapag nagtatrabaho tayo. May pera tayo, di ba? Kaysa pumunta ka naman sa simbahan, ikaw pa ang magbibigay. Bakit naman ganun sila? Kung sigad naman kaya ang mawalan ng time sa kanila, ano naman kaya ang mararamdaman nila? Sandali po, bakit po kayo lumuluha, mamang ano? Nagdurugo ang puso ko kapag nakikita ko ang mga taong ito. Silang mga taong walang oras para sa akin. Madamot, ang kagustuhan lamang nila ay ang mapasaya nila ang kanilang mga sarili. Ang maging mayaman, ang maging makapangyarihan. Ibig sabihin, kayo po si Jesus? Oo mga anak, ako nga ito. Sabi ko na nga parang kilala ko kayo. At tama rin ang kutob ko. Nandito tayo ngayon sa Parable of the Sower. Tama kayong lahat at natutuwa akong narito kayo. Talaga po, Jesus. Dahil kayo ang mga magagandang lupa na tinubuhan ng mga panghuling buto. Humayo kayo mga anak at maghasik kayo ng buto sa magagandang lupa upang umani kayo ng marami. Maraming salamat po, Jesus. Huwag po kayong mag-alala. Tatandaan po namin lahat ng inyong sinabi. Okay, team. Mission accomplished. Balik na kayo agad dito, okay? Sige po, Jesus. Magpapaalam na po kami sa inyo. Maraming salamat po uli. Bye po, Jesus. Sorry po, hindi ka namin nakilala agad. Paalam po. Salamat po ulit. Walang anuman mga anak, huwag kayong mag-alala dahil lagi ninyo akong kasama. Ako'y tutula! Pau! Ako'y tutula! Mahabang mahaba! Kuyo po! Tapos na po! Magandang umaga po sa inyo mga friends. Mahilig po ba kayong umawit? O kaya naman mahilig tumula ang inyong mga anak? O kaya naman mahilig kayong magsulat? Ito na po ang oras sa inyo para marinig ninyo ang inyong mga composition sa radyo. Tulad ng tula, kanta, o kaya naman stories kung paano nakatulong sa inyo ang programang Mumunting Kutitap. Sumulat lang po kayo at ipadala nyo sa P.O. Box 339, Baguio City, Philippines, 2600. At maririnig po ang inyong mga compositions nationwide. At hindi lang po yun, makaka-receive din po kayo ng personalized MK CD ng inyong paboritong Bible stories. Kaya ano pa pong hinihintay ninyo? Huwag nyo na pong itago ang inyong mga talento. Sumulat na po kayo sa amin. Heto po ang isang tulang inihanda sa atin ni Kuya Chris. Ang batang magalang. Bow. Ako ay isang batang magalang. Iyan ang turo ng aking mga magulang. Kahit saan magtungo, ako'y pinapalakpakan. Dahil po at opo ay di ko nakakalimutan. Sa aking pag-uwi, ako'y di muna umuupo hanggat di nakapagmamano sa aking lola at lolo.
At sa aking mga magulang na sa akin ay nawiwili, handog ay matatamis na halik sa kanilang mga pisngi. Ako'y isang batang magalang. Yan ay bunga ng mga mapagmahal na magulang. Kaya tanong ng mga guro sa aming eskwelahan, ikaw bata, sino ang iyong mga magulang? Yan ang batang magalang. Bow! O mga friends, kung meron kayong mga itinatagong mga tula dyan at gusto nyong marinig sa radyo, abay sumulat na dito sa Mumunting Kutitap at ipadala po sa aming main office sa P.O. Box 339, Baguio City, Philippines 2600. Yan po ang aming main office, P.O. Box 339, Baguio City, Philippines 2600. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa amin sa numerong ito, 0920-594-1049. Ulitin ko ha, 0920-594-1049. O, hanggang sa muli, ihintayin po namin yung mga sulat. Ito po ang inyong Kuya Pete, ang kuya ng Mumunting Kutita. Paalam! O ano team, ready na ba kayong magtanim? Hindi lang ready, Faye. Ready. That's good kung ganon. Grabe, Faye. Ang dami naming natutunan ngayong araw. Oo nga, akalain mo si Jesus na pala yung kinakausap namin, di pa namin alam. Nakakasal nga nakakover naman kasi yung face niya, kaya hindi natin siya agad napansin. Pero masaya naman, kasi ang ganda ng adventure natin ngayon, di ba? Oo naman. Whoops! Huwag muna kayong magsaya, di ba sabi ko kanina? Pagkatapos ng adventure ay meron pa kayong mission ulit. Akala ko kasi, nakalimutan mo na, Faye. Uy, hindi ako makakalimutin ha. Bata pa ako at hindi pa ako udyanin. Okay, Mobisy, sabihin mo na ang other mission nila. Okay, ang next na mission nyo ay diligan lahat ng aragang halaman ni Faye sa MK Garden. Okay ba? Pero Mobisy, wala na tayong oras. Ay nako, madali lang yan. Oo nga naman, baka mamaya tatakas na naman kayo. O sige, magpaalam muna tayo sa mga friends natin bago tayo magdilig. O sana mga friends, marami kayong natutunan ngayon sa aming adventure. At sana, huwag na huwag kayong gagaya sa mga naunang seeds na namatay. Dapat ay maging kagaya nyo ang seeds na namunga ng marami. Huwag na huwag nyo po sanang palalampasin ang mga susunod po namin na adventures. Oo, dahil grabe, mas pinatindi ito kaysa sa dati. Tama mga friends, kaya huwag na huwag po sana kayong magsawang sumubaybay sa aming programa. Pero bago tayo magpaalam, ito na po ang aming MK number, 0920-594-1049. I-text nyo lang po kami kung meron kayong mga katanungan o kaya naman ay gusto nyong bumati. Ano ulit ang ating number, Kuya Kevin? Ito ay 0920-594-1049. Kaya ano pang hinihintay nyo mga friends? I-text nyo na ang inyong mga kaibigan. Syempre, dito lamang po sa inyong programang Walang Kapantay. Ang programang hindi mapapayayan. Ang Mumunting Kutita.